Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan kong si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Kulitang Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Maglulutas kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya, ay isang ligaya rin naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagkus, maghari po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pasensya na at wala talaga akong boses, pero syempre, still I have to be here. So anyway, marami pong mga balibalita kaparis ng nangyayari sa Israel, di ba? Very sad. Mamaya po konti, itatanong natin kay Miss Hussein. Kay Miss Hussein kung anong kuro-kuro ngayon ang nangyayari sa gera sa Israel na ang mga kababayan natin ay nandoon. Siyempre ba, hindi po tayo masyadong magsasalita ngayon dahil wala talaga tayong boses. Talagang, siguro sabi ng Diyos, masyado ka madaldal. Kaya kailangan tanggalin muna yung volume mo, joke. Anyway, para po, siyempre, wala nang, hindi na pahabain ang sasabihin, kundi magpasalamat, siyempre, sa gumawa ng kanta ng Mag-usap Tayo, Mr. Benny Satuno, ang komanda, Miss Ladin Rojas, at ang ating mga besi-besi, Direk Dante Brillante Mendoza, na super sikat na direktor, ang mga actresses na si Miss Julian Santos, and syempre ang ating solid friend, Miss Jacqueline Jose. At nandiyan din po ang ating, andito sa Japan, si Miss Beverly Cayman. Okay po, hindi ko na paikot-ikutin, hindi na ako marami magsasalita. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Ngayon po, pasensya na kayo. Pasok na tayo sa buhay mo, hawak mo. Pareho pa rin po dahil hindi ako nakapag-recording. Kaya same pa rin po last month. Onegaishimasu. Ang mga pagsubok ng buhay hindi mawawala. Itong pagsubok na ito ay dumarating dahil kaya natin. Pero kung ikaw, dumating man ang pagsubok, nilayuan mo lang at hindi mo pinansin, andyan pa rin yan. Hindi pa rin mawawala. Mawawala lang yan kung papansinin mo, aayusin mo, at iisipin mo na gawin siya in a positive way. Pero kung ikaw nagkaroon ng problema, inisip mo, ginawa mo in a negative way, bilang galit, inis, at asar, talo ka dyan. Kailangan ang gawin mo kung dumating man ang pagsubok sa buhay, be positive, smile, at ilagay mo sa isip mo, hindi natutulog ang Diyos. Kaparis ng mga buhay-buhay na kung minsan gusto mong makita na ang isang tao mas masaya kaysa sayo. Although, syempre, yung damdamin mo mas maluwag, maginhawa. Pero may mga tao na para bang ang isip nila, bakit siya sasaya? Dapat ako lang. Bad yun. Well, sabi nga, hindi mo pwedeng ilagay ang isip mo o pananaw mo sa kanya. Siya yun, hindi ikaw. Para wala kang masyadong expectation. Number 1 yan expectation. About talking about expectation. Huwag kang mag-expect anything from him. But ang kailangan mo lang is irespeto ka, diba? Sabi nga, ang mga bata dapat hindi natatakot sa'yo na inirespeto ka. Kasi ang takot at respeto, iba yan diba? Sa mundong ito, dapat tayo, matuto tayo magrespeto, hindi yung natatakot tayo o nahihiya. Sabi nga nila, isa pa, utang na loob. Ang utang na loob, andyan yan. Pero kung irerespeto mo, hindi yung, may utang na loob, kaya hindi ko siya magawa ng ganito, kaya hindi ako makaikilos ng ganito. No. Irespeto mo. Huwag kang mag-pass forward kung alam mo makakasagasa ka.
Tanawin mo, tandaan po natin, ang nagpapayaman sa atin hindi ang ating salapi, kundi ang ating attitude, ang ating pagkatao. Ang yaman, nakukuha mo yan, magagawa mo yan, basta hindi mo bagyuhin ang pakikipagkapwa-tao at paniniwala sa Diyos. May mga tao na kailangan daw mag-ipon, magtabi, yumaman, makuha ang gusto, pansarili lamang. Pero alam nyo ba, maski anong daming pera mo, kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi marunong makipagkapwa-tao at hindi inaalalay-alalayan yung mga salita ng Panginoon, baliwala na sa'yo, I promise you, hindi ganun magiging madali ang buhay. Kaparis ng mga palay na ngayon na anihan dito sa Japan, nakikita nyo ngayon na ani na yan. Ayan naman, sa tabi niyan ay aanihin pa lang. Nga kababayan ko, tandaan po natin, ang attitude natin ang nagpapayaman sa atin, hindi ang negosyo natin na papayaman sa ating buhay, sa ating katauhan. Be good, be nice, and remember, God is always watching us. Mahalin po natin ang kapwa-tao natin, kaparisin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ang unang nakakaalam, unang nakakita, unang nakakaramdam kung anong klaseng tao ka. Ang yaman ay magagawa mo, makukuha mo, pero ang pag-uugali mo, pag di mo binago, ang yaman na yan ay pwedeng mawala sa atin. Kaya tandaan po natin pagiging totoo sa kapwa, pagiging totoo sa Panginoon at iyong sarili. Dahil sa bawat pagsinungaling mo, hindi ka nagsisinungaling sa kapwa mo, nagsisinungaling ka sa sarili mo. Kaya tandaan po natin, tanggalin natin ang pagiging sinungaling. Maraming salamat po. Ito si Vicky Osawa na ang buhay mo. Yan po ang ating pagsubok tungkol sa pagsubok ng buhay araw-araw. Marami talagang pagsubok eh. Hindi mawawala yan, kaya don't give up, never give up. Lahat po, try and try. Pagkagising mo, pasalamat ka. Oh. Ay. Okay. Yan po. Pasensya na kayo, medyo konting-konting break lang. Mabait na ngayon si internet sa amin. Lumalakas na siya. Yan po ang mga pagsubok ng buhay. Laban lang. Kahit ano pang mangyari. At lagi po natin tandaan lahat ng dito sa mundo na meron tayo ay hiram lang. Hiram lang. Maski po mga anak natin, hiram lang. Wala po tayong pag-aaral, kundi ang ating pagkataong pagiging mabuting tao. Ngayon po, pasok na tayo sa mga balita. And before that, tingnan niyo po ang ating mga ladies. Di ba ang gaganda nila? Yan po yung mga antigong manyika na nabili ko sa recycle. Siyempre pa. Paunti-unti ko silang iniipon. Siguro meron na akong 12. Mga 100 ata siya. 11 or 12. Hindi ko mabilang. May mga little things pa rin po kasi akong ganyang klaseng manyika. Kaya ikot pa tayo sa recycle, hanapin pa natin yung mga tropa niya. Hanggang sa maipon natin lahat sila. Hindi ko alam kung gano'ng karami sila. Yari tayo dyan. Anyway, pasok po tayo sa ating mga balita. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Ito na po ang ating mga balita. Pasensya na po kayo, medyo wala akong boses ngayon. Okay, ang unang balita na na-share na po namin, Pinay na biktima ng hit and run namatay sa lupa ng pinsala. Ito po ay galing sa Japan News, November 4, 2023. Nagoya City, Kitaku, Shimizu. Ayon sa news na ito, isang kababayan nating Pinay, age 36 years old, ang nakitang nakahandusay sa isang crossing sa lugar ng nabanggit. Nang hating gabi ng alas 12:45.
Nakita siya ng isang lalaking napadaan sa area at agad niyang itinawag sa mga pulis. Agad din siyang isinugot sa ospital, subalit hindi na nailigtas sa lubhan ng tinamong pinsala at ito ay namatay. Kasamang nakita ng mga pulis sa crossing ang jidensya na gamit ng kababayan natin. At ito ay merong bakas daw ng dinaanan ng sasakyan kung kaya't malaki ang posibilidad na siya ay nabiktima ng hit and run. Sinisiyasat sa ngayon ng mga pulis ang sasakyan at driver na merong kagagawa nito. Ito naman po yung part 2 niya na nakita na kung sino ang nakasagasa sa kanya. Kabanggang driver na pinay na namatay, nahuli na ng mga pulis. Ito po'y galing sa Japan News, November 4, 2023. At ito ang pangyayari po. Ang hinuli ng mga pulis ay isang lalaki na age 34 years old, company employee. Ito ay nagmamaneho ng walang driver's license. Inaamin naman ito ang charge laban sa kanya, pati na din ang ginawa niyang pagkatakbo matapos niyang mabangga ang kababayan natin. Ang kababayan natin ay tumatawid ng kanyang nahagip ito. Namatay daw ang kababayan natin makalipas ang 2 oras matapos mabangga siya, ayon sa balita. Ito naman po isang masayang balita tungkol sa mga training at SSW. Care Worker National Examination maaaring baguhin. Japan News, November 6, 2023. Ayon sa news na ito, dahil sa marami ang hindi pumapasa na foreigner sa national examination ng care workers ay dahil na rin sa kakulangan ng manpower sa nasabing field. Pinag-aaralan na sa ngayon ng Ministry of Health, Labor and Welfare baguhin ang policy ng examination. Isa sa maaaring baguhin ang pag-decide kung pasado o hindi ang isang examiner sa written examination. Maaaring hatiin nila sa 13 subjects ang mga ito sa bawat subject sa examination na maipasa na examiner. Maaaring maging exempted na siya the next time na mag-take siya ng exam ulit. Ang ganitong system ay ina-apply sa national exam ng nursery teacher sa ngayon at ito ay gusto nilang i-apply sa care worker examination daw. They're expecting now na maging malaki ang chance ng mga care workers under SSW and training visa. Kala ko ba mawawala na itong training visa? Kumukuha ng picture sa tulay gamit ang smartphone na hulog patay. Ito po'y galing sa Japan News, November 5, 2023. Shizuoka, Higashi-Izu Town. Ayon sa news na ito, isang babae nasa 20 ang age ang namatay matapos na ito ay nahulog sa tulay habang kumukuha ng mga pictures. Nangyaring insidente ganap ng 9:40 a.m. sa nasabing lugar. Ang babae na galing sa Chiba ay pumunta sa lugar kasama ang kanyang tatay at isa pang kaibigan nila sakay ng kanilang kuruma. Bumaba ito sa kuruma malapit sa tulay at kumuha ng pictures ng mga view gamit ang kanyang smartphone at siya ay nahulog sa tulay na merong taas na more than 40 meters. Ayon sa mga pulis, maaaring hindi nito napansin ang inaapakan niyang habang kumukuha ng pictures kaya siya ay nahulog. Ito po ang ating huling balita naman. Huli sa pananaksak sa isang hosto. Ano ba yan? Hosto naman. Ito po'y galing sa Japan News, November 5, 2023. Kawawa naman. Shinjuku, Kabukicho. Ayon sa news na ito, isang babae nasa 20 ang age ang hinuli ng mga pulis matapos nitong saksakin ng isang lalaking hosto nasa 20 anyos din ang age. Nangyaring insidente noong November 5 bandang 1:30 a.m.
Sa isang kalsada gamit ang isang cutter knife. Sinaksak ng babae ang husto sa kaliwang balikat nito. Tumawag naman agad ang pulis ng lalaking biktima at nagawa siyang maisugod sa hospital. Ang babae inabutan pa nila sa insidenteng lugar. Inaalam pa sa ngayon ang mga pulis kung ano ang nangyaring trouble sa pagitan ng dalawa. Yan po ang ating mga balita. Si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Pasensya na po kayo. Talagang medyo malat-malat ang aking boses. Maraming salamat po. Yan po ang ating mga balibalita ngayon dito sa Japan. Nakakalungkot isang kababayan natin. Well, actually, alam mo, kanina mas maano yung boss. Ibahin ko po ang kwento. Mas maano yung boss ko nung binigyan ako ni manager ng kape. Medyo na-relax yung throat ko. Ang hirap magsalita kanina. Inom muna po ako. Pasensya na. Saki yoriyo kata. Yapari. Atakai to iritara. Diyan chigao. Kasi malamig na, di ba? So, yan po. Ang mga balibalita, nakakalungkot sa kababayan natin noon na hit and run. Pero what's good is nahuli na yung hunting. Wala siyang driver's license. Ano ba yan? Kaya kakaawa, sino man siya, di ba? Condolence po sa pamilya niya. And also tungkol po sa training visa at SSW, pinag-uusapan pa po at ang mga care workers, mga kababayan ko, mga care workers sa Pilipinas, mag-aral na po kayo ng Nihongo. Pero hindi po ako mangangako. Another thing is we're planning to open a language school in the Philippines. So kung sino po ang gusto mag-enroll, we're going to start that siguro pa by next year. We're going to start a language school in the Philippines kasi po kailangan mag-aral kayo ng N4. 180 days. 180 days yan ay 180 hours. So, pag nagtayo na po kami, and then from there po, magdadala na rin po tayo ng mga staff from the Philippines, sa mga care workers, sa mga iba-ibang category na ipapasok po natin dito sa Japan. And the language school itself, tatayo po natin sa Pilipinas. Hanap lang po tayo ng magandang agency sa Pilipinas na mag-aasikaso ng inyong document. Anyway, yan po ang mga balibalita tungkol sa training visa at SSW at sa kababayan nating nakakalungkot na hit and run man pero nahuli na po. Okay, ngayon papasok na tayo sa ating commercial. No tok-tok muna. Onegaishimasu. Yan po ang ating mga commercial at siyempre huwag niyong kalimutan ang ating Netflix. Siyempre andyan pa rin po yung promo at kung na-get niyo po, meron po kaming promo ng Netflix ngayon na every 10 ichimangya na order niyo po, meron po kami limited na t-shirt ng Mag-usap Tayo. So kung sino po ang willing bumili, pasok lang po sa FB page Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Every 10 po, hindi po siya kasama sa promo. Ang pinaka-promo niya po is yung t-shirt. So 1,000 yen po siya. Every 10 pieces is total of ichimangye, may kasama pong t-shirt siya. Ang takyubin po, sa amin po yung bali. Kasama na po sa ichimangye, ang t-shirt at yung shipping fee. So, avail na po, limited po, dahil hindi po tayo gagawa by December ng bagong Netflix. Kung ano po yung available namin ngayon, yun po ang uubusin natin para next year, bago lahat ang ating isa-serve. Pero this is still new, kaya
Kung kailangan nyo, lalo na mag-Christmas, mag-New Year, pulupulutan, andito po ang aming service na garlic sinangag na mani. At syempre, don't forget ang mga airline ticket, andyan pa rin po, kaya ang mahal na, nagugulat kami. Dahil kasi kabibili lang po ng isang customer namin after a while, tumaas kagad ng 2 lapad, tumaas kagad ng 1 lapad. Kasi in-order niya sa amin for only Juni, Mang, and then after a few days, not a few days, an hour ata, nagulat na lang po yung tanto natin na 3 lapad kagad ang tinaas. Kaya mga kababayan ko, mag-order na po kayo ng ticket kung talaga naka-schedule kayong uuwi for Christmas and New Year. Mga January po, medyo mahal pa yan. Pero pasok ng February, mura na po. So ticketing, andyan po kami, ang ating promo na with t-shirt for Christmas, paano po natin promo. At syempre, andyan yung translation, mga assistant online, and also, announce again, we're going to open a language school in the Philippines. Yan, in-announce ko na ha. Thank you so much po, at yan at don't forget to go to FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Mamaya po yung mga gusto pang magtanong, kung gusto nyo, kung meron pa po kayong mga katanungan na hindi pa nasasagot, sasagutin po namin ngayon. Gomenasay po. Onegaishimasu. Ngayon po, pasok na tayo sa ating pinakahihintay omise. May-ari ng omise ng club owner na isahan siya ng 70 lapad, Nana Jumang. Naniwala siya, and what's sad about it most, not only the money, kababayan pa natin mismo ang nag-scam sa kanya. Pakinggan po natin ang live interview recorded ng isang kababayan natin nag-share para hindi na po mabiktima pa ang iba. Onegaishimasu. Hello ma'am, good evening. Pasensya na. Good evening, Iha. Yes, saan ka rito, Iha? Ano po ako, Ibaraki Chuchura po ako. Ano ko lang po sa inyo kung paano ko sasabihin, diretso ko na po. Sige po. Sige po, opo. Ano po ako, nagbi-business po ako ng umise. Meron po akong 2 umise. Okay. Isa pong small, saka po ngayon, kaya yaro lang namin ng malaki na hantoshi. Umedito. Ano po, ganito po ma'am yun. Ito pong gusto kong i-share sa inyo. May nag-mail po sa akin na friend ko po sa Tokyo na nag-arbay sa akin. Yes. 2 years ago. Opo. Nagkataon po na mag-uumisi ako noong 5 months or 6 months po. Start pa lang po ako. Tinanong nila po ako kung nangangailangan ako ng mga tao. Nagkataon po, noong time po na yun, need ko po talaga ng tao kasi magbubukas po ako eh. Yes. Yung pong nag-showkay po na yun, dati ko pong Tomodachi, Niju Gonin Mai no Tomodachi no Tomodachi. Sugoi. Kaya meron po akong sinyo. Ang tanong po, bakit po ako nakilala dito? Kasi po nag-arbay sa akin yun, galing pa po ng Tokyo. Ngayon po, sinukay po niya ako sa, naging friend daw po niya sa TikTok. Okay po, okay. Ngayon po, nung tinanong niya po ako, nakipag-usap po ako dun sa TikTok girl na ang pangalan po ay Nelly. Okay po. Nelly. Opo. Na ngayon po, nag-usap po kami ng maayos tungkol po sa mga ilang pong papasyosokay sa akin, 4 to 5 person daw po. Wow, oo po. Ngayon, interesado naman po ako kasi po, Siyempre. noong time po na yun talagang biglaan po yung pag-umisi namin, kaya kinagat ko po siya. Okay. And then po, taga-Osaka po siya. Opo. Kinuha ko muna po yung mga, halimbawa po yung kanyang passport, Okay. para po sure po ako, hindi ko po kasi sa Siyempre. kilala, so okay lang po eh. Ngayon po, magaling po siya makipag-usap sa tao, nadala po niya ako, 30 years na po ako sa Japan, 48 years old na po ako ngayon. Ngayon lang po ako na-scam po talaga. Wow. Oo. Tapos po, isi-share ko po sa inyo na magaling po talaga siya makipag-usap. Sa 1 month po, 2 weeks lang yata, 2 weeks to 1 month. Nakuha niya po talaga yung ano ko, yung feeling mo. Nabuhala po niya talaga ako. Ngayon po, siguro plano to lahat or baka ginagawa niya pa sa iba na ganun po ang style nila. Gumagamit po sila ng alien card na maaaring hindi ko pa alam kung totoo ba to o hindi kasi po pinoward po sa amin yun. Okay. Pinacheck ko po sa kapartner ko po dito sa Japan na kung talagang anong klase original. Kasi nung tinanong ko po siya, sabi niya po, kondisa daw po yung mga yan na katulad daw po ng kaibigan ko sa Tokyo. Di nagtiwala po. Tiwala ka. Kasi chinek din naman po dito sa Japan na talaga naman pong kikonsidero yung mga yon. 3, 4, 5 person po yata yung picture sa akin. Saka po alien card. Tapos po, nung pong nanghihinap po siya ng pang hikok hiday. Kasi
Yes, oo. Kaso po, maawain naman po ako dahil galing din po ako sa mahirap na buhay. Baka naman po talaga kailangan. Nagtiwala po ako. Nagbigay po ako ng 70, 35 po nung una, pangalaw po 35, 70 po. Nalapat? Opo. Wow. Meron po akong syoko kasi meron po kaming sa UBQ ko po binigay. Kaya po sa inyo lahat na totoo po. Tapos po, nung sinabi niya na sa airplane dahil nga daw po, syempre, kailangan ko din po ng tao, nagmamadali ako. Hindi ko na po naisip yung salita ko kasi tiwala po ako dahil syokay po yun na kaibigan ng kaibigan ko. Yes. Tapos po, nung pinadala ko na po yung pera, nagkuro-kuro-kawaro na po siya araw-araw. Iba na po yung sinasabi nila. Tapos po, siguro po, sabi ko, naku, naloko na yata ako dito. Kasi ang sabi ko po sa kanya dati, paano kung darating ang tao, ibabalik mo ba yung pera? Kasi siya po yung nagbigay sa akin ng alien card, passport. Sabi ko, sekinin mo yan. Sabi ko, mas pumayag naman po siya. Tapos po, nung nagbigay na po ako ng pera, lahat po kuro-kuro kawata na. Pag po nag-mail kami, marami na po siyang mga rason. Oh my God. Oh. Tapos po, ang inaano ko po, baka po ito'y magawa po sa mga kababayan natin. Naghahanap po ng mga kapwa natin, naghahanap ng trabaho. Ginagamit po nila yung mga alien card. Hindi ko po alam kung totoo yung hindi ko po mailabas yung mga bata. Siyempre. Kasi baka mamaya, ginagamit lang po nila yun. Oo, hindi alam ng mga bata rin. Opo, hindi ko rin po alam kung totoo nga. Pero ito pong tao na to, sinabihan ko siya, kapag hindi mo binalik yung pera ko, susumbong kita sa Yukan at kay Satsu. Tapos po, ang totoo po niya, nagpunta na po ako, ma'am, sa Yukan. 2 times na po. Ang sabi po sa akin ng Yukan, hindi raw po nila sasabihin ko yung next na move nila. So, ko lang po i-share sa inyo. Baka po may malaw ko kasi silang ibang tao. Kung gusto niyo 3 months before po na nagtiwala po ako dahil akala ko nga ako magdadala sila ng tao. Naloko lang din po ako. Ginagamit lang po nila yun para makapanloko sila ng pera dito sa Japan. Namataan ka na magtatayo ng umise. Ano? Hindi ko nga lang po alam kasi yan naman po nag-arbaito sa akin na taga Tokyo. Matagal na po siyang hindi nag-arbaito. CUNY po siyang biglang tumawag sa akin na gusto mo ng ganito, balita ko magtatayo ka ng umise. Kasi nagtataon, may naghahanap, ganyan-ganyan po, sabi niya. Nag-arbay ko po kasi sa akin yung isang girl, kaya po... Nagtiwala ka? Nagtiwala din po ako na 25 years ago na kaibigan ng kaibigan ko po. Hindi ko po talaga kilala tong TikTok girl na to, saan man sila nag-meet. Pero pag nag-ano po kami ng messenger po, inano ko po siya, binidyo call ko po siya para makita ko po siya talaga. Yung kasi iba po yung si Alien Card, iba pa po yung ngayon. Napakaswerte ko, ma'am, nakausap ko po kayo. Kasi alam niyo po, ma'am, bago po ako nakapagtayo ng umise, umagad gabi ang trabaho ko po sa Japan. Nag po ako nakapagtayo ng umise, umagad gabi ang trabaho ko po sa Japan. Naghirap po ako ng loko ng tao, kaya gaya ng ginagawa po nila. Grabe. Nakakaano dyan, kababayan pa natin. Ayun nga po, at saka gumagamit pa po sila ng mga alien card na hindi ko po alam talaga kung saan galing. Ngayon po, meron pa po sila sa akin mga video call. Ewan ko lang po kung nandito pa. Meron pang nagsasabi po talaga ng name ko na, ganyan. Parang, sabi ko, ano to? Talagang totoo ba to? Kasi magaganda naman po talagang bata. Oo, pinakita sa'yo. Pinakita po talaga. Syempre, nagkataon po na tatayo po talaga kami ng bagong umise na rin-rentahan. Kaya para po ko po siya na, sabi ko, try ko to, ganyan. Pero napakadali lang po ng usapan, nadali lang po akong kausap kasi naman po ako, pinakikita ko po lang, sinusudan ko. Nagkataon na, yung ko naman po, nakita talaga na meron siyang alien card at talaga naman pong kasal. So yung ibig sabihin, nung nag-chat kayo, andun din yung mga bata? Ay, wala pa po, wala po. Ang ma'am po, yung pong, pinorad lang po niya sa akin po yung mga alien card ng bata. Tapos meron po siyang kinukuhang video. Tapos inaano po sa akin na, hello po, Mama Aki. Ganyan, Aki po kasi name ko. Opo, ganun po. May mga magaganda pong salita, see you, ganun po, ganun, mga ganyan-ganyan, para po siguro mabighani ako. Siyempre, totoo to, siguro yun ang naisip ko agad po. Kaya naglabas po ako talaga ng pera, Sanju Gomang. Tapos po, nung nandiyan na yan, nag-iba na po siya ng hanasil. Lahat na lang po mayroon sa iniisip ko na baka ibalik naman, kasi kasi yun po yung usapan namin eh. At hindi yan okay, babalik mo yung pera, siya daw po ang kusyonin. Siyempre, ikaw ako. Tiwala, sa akin ng pera, ikaw talaga lahat ang mananagot yan. Wala po na 3 months po, hindi po siya sa akin kumontak at hindi ko na rin naman po tinatawagan dahil alam ko naman po na scam na. Ako na rin po yung na-stress, kinistag ko na rin po yung kami-mail ko, pero food support ko talaga hindi sa scam, ibabalik niya po yung pera. So, ibig sabihin ang nangyari,
Una tumawag siya sa'yo na magtatayo ka ng umise. And then, nagpakita siya ng mga alien card na may proper visa, mga bata na may asawang Hapon. And then, nagpapadala siya sa'yo ng mga video na ginigreet ka ng mga Pilipina, ganon. Opo. Iba-ibang Pilipinang mukha, ganon. Opo, kasi po, yun yung mga balak namin na akala ko totoo. Yes. Magaganda to, sayang naman itong mga batang to, kung walang pera, kawawan pa. So, Iba ko po ilabas yung mukha ipuno itong Pilipinas. Oo. Na kahit hindi mga bata. Kasi po, baka marami pa po silang maloko. Eksakto. Sabi siya. Magdidemanda siya at siya magsisinungaling. Handa po akong lumabas sa Quezon kasi nakapunta na po ako. Nakapunta na ako sa Newcan. Hinihintay ko lang po yung mga dengwa lang po sa akin. Iyan ko na lang to kay Ma'am Vicky kasi baka maging maloko pa. Oo nga. Bali, kailan nangyari ito, ma'am? Ano po to? May po. Natungkol dun sa piniricoming mo sa kanya. Yung puricoming yun, 2 beses ka nagpuricoming sa pangalan niya, sa account niya. So, meaning to say, nandito talaga siya sa Japan. Kaya... Osaka po. Kaya po nagtiwala kami. Kasi taga-Osaka daw po. Ito, pinakita ko din po rito sa kasosyo ko. Bago po nila kasi yung pera, siyempre, meron din po ako mga kasama sa trabaho. Sinudan ko po yun. Pero masyadong malaki. Sabi ko, hindi, meron naman passport, saka may alien card ng cataract, kay Satsu Sugoi, Yero de Show. Yung ganun po mail. Ang sabi niya po sa akin nung last, di ba alam mo naman na, ano sabi niya, di ba alam mo naman na hindi atong yung ginagawa niya raw, alam ko na dami. Sabi ko, hindi ko alam na dami yung ginagawa mo kasi ako moto-moto may kyoka. Kaya hindi ko papatulan yung sinasabi mo. Ganyan ba kayo? Sa telepono po. Kasi po, gina-blackmail ka niya na alam naman daw niya na dami. Yung ginagawa nila, alam ko daw. Sabi ko, wala akong alam kasi from the side, kung alam ko, hindi ako magbibigay sa inyo ng pera. Paanong dami? Anong dami? Ibig po siguro, wala silang kyoka, pumapayag ako sa sitwasyon. Kyoka? Eh, nagpakita sila ng mga alien card eh. Opo. Yun nga sinabi ko na pinadalan mo ako, kaya ako pumayag kasi sabi mo na kasal yung mga yan, katulad nung nasa Tokyo kung nagtrabaho ko sa akin. Yun ang sabi po niya una. Kaya kung ako nagbigay kasi ang hawak po namin kumise, talaga naman po may license kami. Oo. Pero hindi po kami pwedeng kumuha ng hindi po talaga lisensyado. Oo. Kaya yung kung nagba-blackmail pa siya na, alam mo naman ang sitwasyon, ganyan-ganyan. Sabi ko, wala akong alam binabaliktad ka. Yun nga po, para ba akala niya po mag-i-stop ako. Ang ibig ko sabihin lang po, kaya ako naman po ito sinishare. Kasi sigurado maraming pa siyang maloloko po. Yes. Kasi kung ganyan po, ang galing po niya makipag-usap. Katulad po ako, maingay po ako magsalita. Pero kuro-kuro po yung sinasabi ko. Exactly. Siya po, umayo. Kailan po, baka po may meloko pang mga tao to. Eksakto, yun nga ang sabi ko sa ating live. Hindi naman sa baka manloko pa kasi pag di natin in-stop, dadami pa yan. Kaya mag-ingat. Opo, para mag-iingat po yung mga tao po. So, baka po makapanloko pa. Yes. Sa friend ko po, tawagan ko po kayo, mag-mail Thank po you. ako. Para po ma-share ko po. Kasi grabe po sila. Grabe. Ako na nakausap ko kayo. Yan po ang ating mga nakakahiya. Nakakalungkot talaga. Nakakalungkot ang pangyayari kasi biro mo, nagpakita raw talaga sa kanya, binabati pa siya. Hello, mama, ganon siya. So, siyempre, ikaw naman, naniniwala, di ba? Kasi nakita mo yung talagang papasok sa'yo, na ipakita sa'yo. And then, may mga alien card. Kaya isa po yan sa iingatan natin, mga kababayan ko. Hindi po sa nagiging negatibo ang inyong lingkod, pero minsan, pag pinadala po natin ang alien card natin, nakalagay dun yung visa natin kung hanggang kailan. Anong year at saka kung anong klase, di ba? Anong status ng alien card natin. Wag niyo pong ipadadala kahit kanino. Not unless kilalang-kilala nyo. Pwede pong palitan yung mukha pipicturean na, bawa, kapares nangyari kay mama. Sa kanya po, may-ari ng umise. Pinadalan siya ng alien card. Let's say, ganito po yan. Pinadala yung alien card. So, nung pinadala yung alien card, pinadala yung picture ng girl. So, yung picture ng girl na nandun sa alien card, halimbawa, hindi yun ang original, hindi siya ang original. Pwede pong picture yun and then ididikit lang. Napakadaling idikit and then ipadadala sa'yo. So, ikaw naman maniniwala na siya nga kasi nag-live din siya, nag-hello sa'yo. Sa alien card, nakita mo siya ang mukha. Kung titignan mo yung alien card, talagang nakalagay ang long term. Maski ipacheck mo yan sa immigration kung ano yung pangalan, talagang yun. Oo.
Kaya mga kababayan ko, ang alien card, passport, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo talaga, promise. Hindi po ganun kadali ngayon. Kapari sabihin ko na lang po, hindi ko ba ginawa. Talagang nakakaawa. Biro mo una, 35. And then, another 35. So, 70 kalapad. Hindi biro yun. Ang hirap po. Maski sabihin mo pang nakaupo ka sa customer, hindi rin biro makipagtsikahan sa customer na minsan ayaw mong kausap na. Minsan may na-i-smell ka na, pero still kailangan entertainin mo pa rin, di ba? Hindi ganun kadali. Kaya kala mo, kung nakaupo, nagtitimpla ng alak, okay na. Hindi rin po. Mahirap din. Kaya mga kababayan ko, hindi lang sa may mga umise, sa mga nangangailangan ng staff, na eto, ganun-ganito, naging hot, talagang kailangan mo ng tao, at the same, nag-iinit ka dahil ayaw mo mapeno. Kung hindi talaga darating face to face, pupunta dahil siya naghanap ng trabaho, wag na wag po tayong magpapadala ng pera. Wag na wag. Although naka-report na po yan sa police at sa immigration. Kaya yung mga pinadala niyang mga alien card, kawawa naman kung di talaga sila yun. Yan po. Kaya lang magkakaroon ng record na yun. Kaya mga kababayan ko, ingat lang po. Hindi ko sinasabing lahat po, pero yan po ay nagagawa na ngayon. Napakadali, PDF lang yan o mga picture-picture, ididikit. Diba? Kaya yan po ang ating masabi, scammer. Kaya kung meron po kayong gustong i-share para magkaisa po tayo, i-share nyo po sa amin at ilalabas po namin. Basta yung mga sensitive parts po, i-edit po natin yan. At syempre yung mga personal nyo, hindi po natin ilalagay yan. Not unless kailangan na. Okay po, yan ang ating masasabi. At meron po akong osusume. Na-late ka sa osusume. Kanina po kasi ang sakit ng lalamunan ko talaga. Kala ko hindi na ako makapagsalita ng ganito, kaya konting chika, pasok agad, konting chika, pasok. Pero nakayanan ko kasi ginawa na ako ni manager ng kape. Yung kape, ang hinalo niya po kasi itong vanilla. I remember, asusumi ko sa inyo, vanilla flavor na nabibili po ito sa Gyom Super. Kung puro lang nito, ang hirap inumin. Hindi siya that nice na being vanilla coffee for me. So, ang ginawa po namin ni manager, minix niya ng any coffee na plain lang. So, pagka-mix niya po, 2 kape yan, minix niya, tamang timpla lang, ako po kasi black. Ang sarap. And then, medyo nakakadaldal-daldal na ako. Kaya yan po ang aking osusumi for today. Kung bibili po kayo ng vanilla flavor na kape sa Gyom Super, i-mix nyo po siya ng plain coffee. Yan. And then, ang sarap niyang inumin. At nakaganda konti sa ating throat. Yan po ang ating susumi for today. At ngayon po, pasok na tayo kay EJ. EJ だよ。収納するのに結構時間かかってたよね。1時間もかかってる、普通に。なんかメイク多すぎてじゃあそれでは見せていきます。まずこっち、じゃじゃん。ちょっとこうやって上から説明していきますね。まずはこっちはチークとかコンシーラーとか、これは白いコンシーラーで、こっちにピンクのなんかチークみたいなやつ、こうやってここ回すと出てくるよ。はい、こっちはねチークとかコンシーラーで、次こっちはアイシャドウです。こういうシャネルのアイシャドウ、これね同じ種類に見えると思うんですけど、本当はまずこっちですね。こっちは本当にだったこういう感じの色で、これ4色で、待ってこっちも仕込むで、まだ使えるからね。でこれね、なんかずっと綺麗だったのよね。これもアイシャドウね、メイクアップベースだって。なんだろうね、何に使うか私わかんないんだけど、こんな感じ。いいつけてすごい
なんか柔らかい感じがすると、なんかこれと似てこんな感じの色もある。これは顔用と顔とかお目目につけるやつ。へえ。そう、すごいね。オレンジもあるんだね。これもこれと一緒なんだけど、これはこんな感じ。ちょっとねコロッコロになってんだけど、手につけてみたんですよ、これ。でもまだ使えたので入れときました。でこれかわいいピンクのやつですね。かわいい。でまあこんな感じで、次下、こっちはお目目のリキッドアイシャドウなんだけど、そう、クリームアイシャドウか。こんな感じのやつ。こういうのとか。目だった。マスカラとか、眉毛を描くやつとかある。これと、これが、眉毛のやつです。色はだいたい一緒かなって感じ。こんな色です。綺麗。で、こっちはこんな感じ。なんか似てるんだよね、ここの最後。でもこっちの方がなんか柔らかい感じにできてる。クリームみたいな感じ。そう、これマスカラかな。これマスカラです。ここ見えないと思うんですけど、奥に長いやつがこれ入ってるんです、ここに。そんな感じで、下はネイルとか、見えないと思うけどね、ネイルとか、これもこれ一緒だと思うじゃないですか。これと違うんですよ。そう、チークかわかんないけど、チークでもうなんかこんな感じでポンポンポンポンってつけるんです面白いです。ここにチークの粉入れて、でこうやってポンポンポンポンするとつくんですよ。はい、次。これはじゃん、スーパーモイストクッションファンデーションです。これね、うちもママからもらったんですよ、これ。でもなんか臭くなっちゃって使えなくなっちゃったんですよ。こんな感じについてます。入らなかったマスカラとかいっぱい詰めてます。ビッグクリームとかと、あと筆とか眉毛を描く鉛筆とかがいっぱい入ってます。この袋で、これはここの箱は終わりです。こんな感じです。次行きましょう。次はこのでっかいやつ。これみんなお楽しみにしてたでしょ。超すごいから。本当に頑張ったよ、これは。いくよ。こう。じゃじゃーん。すごいでしょ。これね、すごい量のリップなんだよね。これこんな感じ。なんかこういう長いリップとかは下で、上がこういう短いリップとかが入ってます。これね、これ YouTube で見たことある。これ、結構前に流行ったんだよ、TikTok とか YouTube で。これね、匂いがするんです。がお気に入りはコーラです。コーラで、これはこれ覚えてる。なんか去年かな、覚えてないんだけど、うちが小学3年生2年生ぐらいの時のクリスマスに大人たちがみんなもらってたんです、このリップ。こういう硬いところもあるし、こういうこんなところもある。
色はこんな色。綺麗でしょ。これね、匂いが甘い感じの匂いがする。でん、こういうやつ。これはなんだろう、フジコ大人ティント、ジューシーオレンジ色だって。ティントとかリップだって。これがいっぱい何種類も違う色がこれいっぱいあるんですよね。こんな感じにあってます。すごいこれ色ある。まだここにもあるんだよね。こんな感じです。リップはちょっとこれを全部ね教えると本当に時間かかるんで、ちょっとこれでね、逆。こっちはファンデーションとか、これクリームとか、こういうねクリームのファンデーションとか、パウダーとか、こういうなんか柔らかめのこういう粉とかじゃなくて、液状じゃなくて、こういう硬いやつなんですよ。すごいですよね。これ私つけたんです、手に。すごく水に弾けます。消えないです、水に。すごいです。こっちはなんだろうね、フェイスパウダーかな。シャイニーパウダーだって。やっぱフェイスパウダーです。でこれはリップとかチークにも使えるやつで、こんな感じです。でこれもファンデーションです。感じに入ってる。だからこれね、片付けるのが大変だったんだよ。でこれはアイシャドウです。こういう色とか、こんな感じの色見せましょうか。こんな感じね。すごい茶色とか、こういうクリーム色みたいな色とか、これも茶色かな。結構濃い茶色とか、グレーっぽい茶色とか、すっごい可愛いピンク入ってるし、これね、すごい綺麗な色してます。感じね。これもアイシャドウです。これはなんだ、結構昨日開けたんです。すっごい綺麗なクリームのアイシャドウです。ここにはなんかクリームとか、リップとか、この中に入らなかったやつは詰めてあります。でここ黒くて見えないと思うんですけど、これ筆がすごく入ってるんです。みんなに見せたいです。ちょっと待ってね。こんな感じいくよ。さねえ、じゃじゃーん。これ全部みんなに紹介したいんですよ。これね、じゃじゃん。うわ、すごい量の筆です。使ってない筆もあるんですね。太い筆とか、こういう普通の筆とか、こういうクソ細い筆とか、そういうやつがいっぱい入ってます。そう、これ見て、じゃじゃん。これファンデーションなんです。いっぱい入ってます。でかいですよ。こういうやつ。こんな感じで色が入ってて、こういう色がいっぱい入ってるね。これフィリピンで買ったんですよ。フィリピンなんです。シュマ。このでっかいやつです。こんな感じ。これどこで買ったっけ？フィリピンで買いました。こんな感じ。綺麗です。で、これすごいです。いろいろ入ってます。まあね、女の子はお化粧とかしてて、メイクを消すとすっぴんがブサイクとか言って来る男っているじゃないですか。女も違う顔を楽しむためにメイクはするんです。だからすっぴんと顔が違くても女の子はメイク大事。みんなは
こんな感じに頑張ってメイクされてみてね。じゃん、この量やばくない？これ全部ビクトリアさんのメイクです。Ayan, yan po ang ating mga makeup. Alam niyo po kasi, mga babae kasi minsan, di ba, bili ka ng bili ng makeup. Yan. Bili ka ng bili ng makeup, di ba? Tapos hanggang sa naipon na, dumating po ang pamilya ko para tulungan ako sa aking mga kalat sa loob ng bahay. And then si EJ, mahilig kasi siya mag-makeup. Sabi niya, yung tungkol sa makeup mo, ako mag-aayos niya, no? So, ganun karami ang nalikom niyang makeup ko. Hindi ko alam, ganun pala karami yun. Yung isa po talaga binili ko yun sa Shoemart. Ano ang istorya ng makeup kong yung na nabili ko sa Shoemart? Kasi po, may meeting ako sa isang mayor sa atin sa Pilipinas. And then sabi ko, magpapaparlor ako. Pag nagpaparlor ako, gagastos ako ng 2,500 to 3,000 pesos. Parlor and buhok. So naisip ko, punta na lang kaya ako ng Shoemart, magpa-makeup ako doon. Kasi yung pong mga nagtitinda ng makeup doon, magaling talaga sila mag-makeup, diba? So pinili ko yung Pilipina na ang ganda ng makeup niya sa mukha. Yung nagtitinda, yung sales lady. And then sabi ko, tignan ko yung mga makeup mo, pwede bang makeupan mo ako? Opo naman, sabi niya gano'n. And then minakeupan niya ako, and then kung ususumay ko, ano yung tinitinda niya sa akin na ginamit niya sa mukha ko, binili ko. Yung po yung pinakita ni EJ na sabi ko, nabili ko yan sa Shoemart. So yun, smart smart shopping. So hanggang ngayon, buo pa siya. Na nag-cost lang siguro ng 2,700 ata ang napamili ko. Kompleto na po yun. May lipstick, may blush on, may eyeliner, may eyebrow, lahat. So kung magpapamakeup ako, yung time na yun lang, yung araw na yun lang, maganda ako. Wala na yung mono. So smart shopping ang ginawa ko, bigay ng Panginoon sa isip na pumasok. So yun, kesa magpa-makeup, magpunta na lang ako sa sa department store magpa-makeup, bili na lang ako ang tinda nila, di ba? So yan po si EJ. Anyway, ngayon papasok na tayo sa mga katanungan sa Q&A. Andiyan po si Miss Hussein. Hi, Miss Hussein. Hi, good morning po. Good morning, Miss Vicky. At good morning din po sa lahat ng ating mga kababayan. At Yes. Oo, Miss Hussein. Nabalitaan mo yung sa Israel, tsaka sa sa Gaza, nakakaawa, Alubot nga po kasi may mga kapwa pa rin tayong Pilipino na nandoon na hindi pa naililikas. Pero meron naman po pangako ang presidente na nakausap ang Israel na maililikas within the week. Harinawa nga po, matuloy na. But still, meron po tayong isang kababayan na proud tayo na meron tayong isang Pilipina na madre daw po doon na ayaw magpaiwan. Gusto pong magpaiwan, ayaw umalis doon sa Gaza. Gusto niya matulong kapwa, hindi lang Pilipino, pati yung mga iba pong lahi na matulungan niya doon sa simbahan. Talaga? Yes po, yun po ang balita ngayon. Kaya nakaka-proud din po. Bali siya, madre doon, madre. Madre po siya, Pilipina po. Pilipina madre, and then, kung tutusin, pwede na siyang lumabas. Oo, ililikas na sila. Pero siya po, nagpaiwan siya. At hindi daw po siya aalis doon. Oh my God. And ilan pa ba ang mga kababayan nating nandun, Miss Hussein? Meron po kasi umalo pa doon. Tapos sa ibang lugar naman po, merong sa loob daw po, halos 150 pa nandoon. At yung iba may mga asawang Palestinian. Ang maililis lang daw po yung kapwa natin Pilipino. Siguro po nasa 113 lang ang malilikas dahil hindi makakasama yung iba at ayaw na rin pong iwanan yung mga kanilang asawa. Talaga? So, ibig sabihin, andun pa yung 100, ilan? 100? 13 na kapwa natin Pinoy. 150 po yun. Yung iba may mga asawa. Yun ang mga ayaw din lumikas dahil nasa mga asawa nila. Ang lalabas lang 113. Yes po. Nakaabang na daw po doon ng mga sasakyan ng embassy natin para mailikas sila. At nangako naman Israel na palalabasin ng mga Pilipino. Hindi kaya i-hold, Kasi minsan daw, naho-hold Yun po ang binalita ni Presidente Bongbong. Ito lang po, na within this week daw, kung Sabado, mailalabas ang mga Pilipino. Yun po ang natin. Ang naasahan natin na mangyari.
So yung mga may iwan sa 150, 113 lang ang lalabas, mga may asawa at may anak. Yes po, oo, karamihan po doon. Kasi hindi naman din nila maiwan yung mga asawa nilang Palestinian. Siyempre naman. Siguro talagang ano na lang, hindi ka naaalis. Ewan ko lang ha, kanya-kanyang pag-iisip yan. Paano yung mga anak nila? Kasama na nila yung sa Japan siguro. Oh my God. Pati pamilya Hindi naman nila, Kawawa yung mga bata. No. Teka, may iba naman tayo. Kamusta nga pala yung bigas? Tsaka yung isang balita na pinatay sa loob ng, ano ba yung radios? Oo? Yung isa pong journalist sa Misamis Oriental daw ito nangyari. Oh. Pinasok kasi yung station niya, yung radio station niya, isa sa bahay niya mismo. Sa bahay mismo, andun ang radio station niya. Oo. And then, radio station, may mga taong pumupunta doon, humihingi ng mga tulong. Ito daw, suspect is nagpanggap, naghihingi ng tulong. So, pasok naman po ng gwardya, pagkatalikod po daw ng gwardya, biglang dire-diretso na ito doon sa kwarto ng journalist, na yung po habang nagla-live po, nag-news, binaril na po ng dire-diretso. Hindi na po wala na po nakatulong para tulungan yung journalist. Ganun daw po ang nangyari. Tapos sabay takbo po. Hinablot pa yung kwintas ng journalist, saka tumakbo yung suspect. Hindi pa nahuhuli? Hindi pa po. Kaya ngayon, bumuo na po ng task force dahil nga po sa marami na ngayong mga journalist na pinapatay. Oh my God. Oo. Para sa mga ganitong mga pangyayari. Bakit journalist? Karaniwan ngayon na, madalas ngayon na pinupunteriya. Ang journalist ang pinupunteriya? Still, hindi pa rin po malaman kung ano pong dahilan. Kung sa anong kadahilanan kung bakit ito pinapatay. Yun po ang news. Yun naman, yung sa bigas naman, nakita ko, bababa na ba ang presyo talaga ng bigas? Meron pong mga lugar na sinabi ng ng gobyerno na bumaba na, but still hindi pa rin po natin nararamdaman dito sa iba't ibang lugar, mas lalo na po dito sa Maynilaan. Hindi po natin pa nararamdaman ito, but still yung pong na-smuggle na dating sinasabi nga na ilang mga nag-smuggle na mga negosyante, yun po, kinumpiska po yun at pinimagay din po ng gobyerno natin yun doon sa mga Yun po ang nangyari sa lahat naman. Kaya lahat po daw yung mapaparusahan, yun ang pangako ng ating gobyerno. Paparusahan yung mga negosyanteng yun na nagtago ng mga bigas. But still nakumpiska na po at pinanigay po sa mga ilang lugar na mahihirap talaga. Yukata na, galing naman ng natin. Yun po naman. Okay, Miss Susan, thank you so much sa mga bali-balita. Aasahan na namin yan every week. Ayan, nawala. Aasahan na namin yan every week, mga bali-balita sa Pilipinas. Lagot ka niyan. May bago tayong mga segment po na darating. For the meantime, Miss Susan, yung dati nating gawain. Ano ang mga katanungan natin ngayon at ilan ang katanungan nating sasagutin ngayon? Meron po tayong 7 katanungan na napili natin para po mabigyan ninyo ng advice or masagot po ang ilan sa mga ito. Okay. Okay, Miss Zane. Ano po ang una natin? Ito ang ating unang katanungan. Yes. Mag-aaral po ba ng school driving sa Japan? Ang pag-aaral po ba ng school driving sa Japan, ang test po ba ay English? At kung hindi makaintindi ng English, meron po bang Tagalog? 1 to 100 po ba ang test? Ibig ko pong sabihin, yung mga test nila, meron po bang Tagalog? Yun nga po yung gusto niyang ibalaman kung may Tagalog daw po na test para sa driving. Yes. Yes po. May Tagalog po. English, Tagalog at Nihongo po yun. Kasi ako po na-experience ko rin na magtetest sana ako nung bata-bata pa ako. May Tagalog. Kasi dahil hindi ako marunong mag-Nihongo, tinanong ko yun. I just don't know this time of the days, this year, kung meron pa rin. Pero I heard from our kababayan, may Tagalog naman. May Tagalog po akong narinig na sinasabi nila. Hindi ka naman mag-aalala, sabi nila sa akin, ng iba. Sabi ko, paano ka nag-test? English, tsaka Nihongo. Hindi po, Tagalog po. May Tagalog po. Ang pinaka po niyan, yes, parang ganun po, 1 to 100.
Kung di po nagbabago, no? Kasi alam natin, minsan nagbabago ang gobyerno, biglang nagkakaroon ng ganito. Ito na lang, hindi na lang higpitan. I'm not very sure dahil hindi po ako nagtetest lately at hindi po ako nagtatanong lately. Nalaman ko po yan last year na merong Tagalog. I just don't know kung every meron, ibig sabihin every city. Kung meron po talaga silang Tagalog, every Ken dito sa Japan. You can double check usually naman. Kung may Tagalog doon, minsan may Tagalog din dito eh. Dito po sa amin, I heard, I know, sa Saitama noon, meron po. I-double check nyo pa rin po. Okay. Yes, ma. Yes, Mrs. Sain, anong pangalawa? Yes po, para sa ating ikalawang katanungan. Ma'am, inquire ko lang po, baka matulungan nyo ako. Yes. Regarding po sa flight ko, pauwi ng Pinas. Iuuwi ko po sana yung mga alaga kong pusa. Baka po nagpa-process din po kayo ng flight kasama ang pusa, or kung di naman po, alam niyo po ba yung proseso o rules para po maiuwi ang aking mga alaga? Sana po matulungan po. Salamat po. Ang sweet niya naman, talagang iuwi niya yung pusa niya. Alam mo talagang yung mga lovers ng animals, mas maganda ang dating sa buhay. Kasi alam mo yung pagmamahal sa animals, before I'm not really that fan, I'll be honest. Takot ako sa aso, takot ako sa mga pusa, ganyan. Ayokong hawakan. But now, meron na po kaming alaalagang mga aso. Naku, talagang pag nandyan, pag makikita mo siya, para bang may naghihintay sa'yo sa loob ng bahay mo. May naghihintay sa'yo na maski anong nakasimangot ka, maski anong galit mo sa puso mo, tatahol-taholan ka lang. Diba? Na hindi mo naiintindihan kung ano sinasabi. Diba? Yung parang i-welcome ka talaga, hindi ka paris ng pag-uwi mo sa bahay, nako, baka tong asawa ko may sumpong, dahil ginabi ako, nako, hindi ka paris ng animal talaga, iba. Pag dumating ka, andyan yung tatawal-tawal man sa'yo, talagang yayapusin ka naman. Yung haplos nila, ibang-iba. Anyway, actually ganito yan, ma'am, we can handle that, but the thing, if I were you, mas maganda kayo na po kasi sayang naman ang assistant fee. Ang may share ko po, ano pong airline ang gagamitin nyo? Yung airline na gagamitin nyo, sasakyan nyo po, kung saan po kayo bibili ng ticket, pwede po kayo nilang i-assist. Kasi kung bibili po kayo sa amin, we will assist for you, pero sayang ang gastos. Pwede po kayo mag-direct mismo sa airline, wag na po kayo mag-online, mag-direct po kayo sa airline ng inyong ticket, and then ask kung ano-ano mga kailangan. Kasi I do remember, pag halimbawang mga animal, may mga certain rules ang lalagyan yan. At syempre, hindi mo yan kasama sa upuan mo. At saka mga medication yan, medical certificate, birth certificate, etc. Yun po ang aking masasabi, ma'am. Kung okay lang po sa amin with assistant fees, and then kung ako po sa inyo, para hindi masayang ang gastos, dumirect po kayo sa airline, and they will guide you kung ano pong dapat yung gawin. Okay po? Pasensya na po. Onegaishimasu. Yes, Mrs. Sain, anong pangatlo? O, ating pangatlong katanungan. Yes. Ito po yung kapatid ko sa hapon. Kaya lang namatay yung mister sa Pinas. Pwede po ba transfer sa pangalan ng kapatid ko yung pensyon ng asawa niya? Sa Pinas na po kasi inabutan. Hindi pa po naka-registered sa City Hall ng Japan. Dapat po talaga next year sa March sila pupunta mag-asawa. Kaso nga po, nakamatayan na po ng hapon. Oh, okay. Ganito po yan. Since nakasal sa Pilipinas, we just really don't know, but we can assist you for that. Kung okay lang po, give us all the full information. And then, double check po namin dito yan. Kasi bago po yan, with us, first time po namin ma-experience yan. And we will check for you po dito sa Japan. At kung ano pong mga requirements, kung ano mga kailangan, we'll let you know. Pasok lang po kayo, bigyan nyo lang po ang full information ng inyong asawa, ng iba-ibang data. Mismo po ang tanto sasabihin sa inyo kung ano mga kailangan. Ipasa nyo lang po sa amin, we'll double check on that. We can assist you po. Okay, anong pang-apat natin, Mrs. Sain? Ito po itatanong ko lang po sana about tax refund. Yes. September po, for trainee na kagaya ko. Nagpapadala po kasi ako sa asawa ko. Pero hindi ka kasal. Minor pa po kasi yung anak ko. Kaya di pa po pwede sa remittance. At aabot naman po ng 38 lakas every year ang padala ko. Ask ko lang po kung okay na po ba yun
Actually, siguro kung yung bata nakapangalan, yung anak mo, of course, sa pangalan mo yung bata, and then, sa family name mo ba yung bata? Nasa family name mo ba yung bata? At saka yung nanay, hindi man kayo kasal, isa lang masasabi ko, we can double check po. We can double check with the Denkin kung papayag silang ganyan kasi usually kailangan talaga nakikita kasal eh. Pero tingnan po natin kung may explain po natin mismo sa tax office. Kung okay lang po sir, padala po kayo sa amin ng full information kung anong year at saka yung ginseng nyo po. At saka kung pumasok sa 38 po, kailangan maganda yan. Ito double check po natin. I'll be honest with you, hindi pa po namin na-try yan pero we can double check for you. Okay lang po ba? Bigyan niyo yung full information para po ang tanto sagutin kayo. Okay, anong pang-lima natin? Ito po. Totoo po ba na kapag may dala sa bagahe na Class A imitation shoes or bag, papuntang Japan, ay huhulihin po ba? Ay mga dalawang pairs lang ng sapatos or isang bag? I'll be honest with you, hindi po ako immigration, pero usually, I myself, aminin ko na siyempre noon, siyempre, hindi mo kaya ang mga totoo dahil sa presyo, di ba? Natural lang naman yun. Mahirap sagutin na kung huhulihin o hindi dahil hindi po tayo immigration. Pero if I were you, wag na lang. Di ba? Kasi lately, mainit sila. Pero may nagsasabi naman po sa amin, hindi, ako nakalusot. Di ba? Ganon. Hindi po namin masasabi, hindi po namin masasagot kung anong dapat sagot yan. If I were you, just follow the rules. Pero kung sabi nga nila, suot ko naman po hindi po ba pa pwede yun? Hindi po kami immigration. Kaya if I were you, i-double check nyo pa rin po. And then it's all up to you to decide about it po. Pero mas maganda na po sumusunod tayo sa regulasyon ng Japan ng pagpasok dito. Yun po aming masabi ko, Menasay po. Yes, Mrs. Sen, anong pang-anim natin? Yes po, ma'am, 3 years po ang visa ko last year. Ako, binalik po ako sa 1 year. Pwede bang ma-invite pa rin ang kapatid ko kahit 1 year lang ang visa ko? Okay. Ang tanong po rin, bakit ka ibinalik sa 1 year? Is this because nag-divorce ka sa Japanese? Or there's something, mga problema? Doon po yun. Pwede naman kasi dito, maski 1 year ang visa mo makapag-invite basta proper payment ka ng mga taxes, ng mga city tax, ng mga tax mo, etc. At may proper trabaho ka, and may proper income ka. Kasi ibig sabihin, ikaw lang ang mag-i-invite, walang Japanese involved. Diba? Yun po yun. Wala namang problema dyan kung talaga makikita naman talaga ng Japan Embassy na pwede ka mag-invite in a way na bayad ka sa dapat mong bayaran. Kompleto ka sa yung mga tax baga. Nosay Kase, City Hall, yung mga bayarin dyan. Yan po importante. Tsaka proper work dito sa Japan. Yan po tinitingnan nila. And usually, pag Pilipino po, kailangan ng bank certificate. Ginko kung magkano ang pera mo. Pinaka-safe na po yun. Kasi I remember, there is one Pilipina who asked for assistance with us. 3 ang inimbita niya sabay-sabay. Alam niyo po ba, walang 1 week. Walang 1 week. Labas ang visa ng 3 inimbitahan niya. Why? Libo ang laman niya sa bangko. Maski ako nagulat, libo ang laman ng bank account niya. Pero hindi naman komo libo. Kaya siya nabigyan. Isa lang po sa magandang nakikita. Siguro po kung may nakikita rin naman sa inyo na proper yung trabaho nyo, maayos ang mga bayarin nyo rito, at meron din kayo sa bangko, baka naman po, why not try? Wala pong masama. Para kung di bigyan, well, God's will din po yun. Kung mabigyan, God's will din po yan. Kaya, try na try. Wala pong masama, basta malinis ang konsensya. Try lang nyo po, ma'am, ang pag-apply ng visa ng inyong kapatid ba o pamangkin? Yes po. Okay. Yun po, niya? Kapatid po ang gusto nang i-invite. Ayun, kapatid. Try lang po. Basta kung ano yung mga requirements, alam nyo, at saka yung reason letter kung bakit i-imbita yan. Yan po ang aming masasabi. Okay,
Ano na pang-pito na po namin. Ito na ang last question. Yes. At tinatanong nga na ito po, pwede po bang magpakasal dito yung permanent resident visa sa isang working visa, kahit po sa City Hall lamang? Tapos po ba, ipapadala na lang po ba sa consulate yung papers namin? Uuwi pa rin po ba sa Pilipinas ang mapapangasawa ko bago po mabago yung kanyang visa? Actually, pwede. Pwede talaga. Basta complete documents po kayo. Let's say, kayo po ba'y dating asawa ng Japanese? Di ba? Kung sa City Hall lang po i-register, yes. Kasi kung wala ka mang recognition of divorce sa Pilipinas, yes, nakakasal po. Basta kasal sa Hapon na nahiwalay, pwede po tayo makasal ngayon dito. But the thing is, yung pong pakakasalan nyo na training visa, doon po siguro kailangan ipapaalam niyo muna yan, di ba, sa Kumiay o kung training visa siya, ipapaalam niyo muna po yan. Kung papayag na i-change status na lang, magpapaalam mo siya at saka sigurado tapos ang kontrata niya. At saka kompleto kayo sa document. Marami na rin po na nakakasal naman dito. Maski from permanent visa siya and then mag-aasawa ng training or working visa, pwede po. Hindi ko mo Japanese lang pwede. Basta yung mga requirements po na hiningi ng City Hall, hiningi ng immigration, yan ang importante. Kasi, kumbaga sa hindi kayo magpaparegister under the Philippine law. So, magpaparegister kayo under the Japanese law lang. Basta yung mga kakailanganin po ng Japanese law, kompleto kayo, i-try nyo po, wala pong masama dyan. But remember, ako po nagsasalita through my experience, hindi po ako immigration lawyer, hindi rin po ako sa embassy, wala po. Through our experience, kaya po na-share namin ito. Yan po ang aming mga katanungan, no, Mrs. Hussein? Yes, Miss Vicky. Okay, maraming salamat, Mrs. Hussein, at maraming salamat po sa mga kababayan natin na walang tigil na nandyan ang being of our followers na magtanong at na mga hindi nila alam ng sagot. Andito po ang Mag-usap Tayo by Vicky o Asawa. Pasok lang po kayo sa FB page at pasensya na kayo kung minsan nalilate kami ng sagot. Yoroshi ko po. Mrs. Hussein, thank you so much. Oh, thank you. Thank you. Yan po ang ating kasama, syempre forever, till death do us part, my sister. Si ating Mrs. Hussein. Yan po. Ngayon mga kababayan ko, magkakaroon po kami ng bagong segment, hindi ko lang po natapos ang alamin natin. Kumbaga sa listen and hindi ko alam sa English. Anyway, alamin po natin. Isang segment po na gagawin namin for next week, ilalabas po namin ang new segment all about mga rules sa Pilipinas. Mga rules sa Japan at sa Pilipinas, itinagalog po ng ating kasamahan na si Miss Justin at magbo-voice over po siya dyan. Okay, ngayon po pasok na tayo sa ang quotes of the day. Kamusta sa ating lahat? Ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Sorry po. Ito po ang ating quotes of the day. Ang saya ay hindi dahil nakukuha mo ang lahat. Ang totoong saya ay dahil ini-enjoy mo ang kahit ano pang dumating sa buhay mo. Yes. Kasi kala natin, o kalimutin mo, na tayo, we're happy, we're not. Hindi ko mo may pera ka na. Yes, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng bayarin, magbayad, kailangan natin pumunta dito, kumain ng ganito, bimili ng ganito. Yes, kailangan natin ng cash. But it doesn't mean na minsan nagiging masaya ka na because of those things na kaya mo. No. Ang saya po ay kung ano ang nangyayari sa buhay natin na hinaharap natin ng positibong pag-iisip, positibong paggawa sa mundo. Diba? Hindi ko sabi nga nila, ay okay na ako, maganda na buhay ko, maganda negosyo ko, mahal ako ng asawa ko, ganun ganito. No. Diba? Hindi ko may talino ka, may pera ka, may business ka, you're happy. No. The happiness is always face the fact kung anong nangyayari sa araw-araw sa buhay natin. Be positive. Kaya ulitin ko po ang nagawa ng quote sa inyong lingkod. Ang saya ay hindi dahil makukuha mo ang lahat. Ang totoong saya ay dahil ini-enjoy mo ang kahit ano pang dumating sa buhay mo. Enjoy your life. The best thing to do, kahit ano pa, paggising mo, ay umuulan.
Enjoy mo rin siya. It's raining, it's snowy, it's hot. Enjoy mo siya. Everything that comes up, enjoy mo. Problem come and go. Basta, you solve it. If the problem come, you just escape and close your eyes, not thinking about the problem to make it clear. No. Darating at darating yan, maboboring ka na and you come up with a negative kasi hindi mo sinusolve ang problem and you're not happy with the problem that comes to you. You should be very happy any problem that comes to you. You should be proud and be positive. Yan po ang ating masabi. Siyempre, maraming salamat sa inyo pong lahat. Honto ni Mina sang arigato gozaimashita. And would you believe, ang ganda na ng studio namin because of our kababayan na talagang tinulungan ako dito. Siyempre pa si Ayaka na kasama ko dito. Siya po nag-e-edit ng Ki-EJ. Nakita niyo yung ginawa niyang editing Ki-EJ. Di ba? May pumapasok na pula-pula. O di ba? May break yun. Kaya lang po pag nag-edit siya, okay na yan, tita. Tapos na yan, tita. May reaction lang. Meron siya reaction laging ganun. Thank you. Ini-expose ko siya lagi ngayon. At syempre ang ating manager, Mr. Inohara, thank you so much. At sa mga team, mag-usap tayo na nandyan, naka-online po, laging sumasagot at binabasa ang mga bagay-bagay na kailangan yung mga services, assistant, etc. etc. Honto ni Mina sang arigato gozaimashita to all the followers. Dahil kung wala kayo, wala po kami dito. Maraming salamat. Mostly, syempre, number one, to God above. Honto ni Mina sang arigato gozaimashita. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigato gozaimasu. Thank you. Bye. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga